sila Nubin, sila Vince, no, sila James, sino pa ni? Iba nga mga kwan. Dapat amuning number 1 nga maghatag song offering. O di na si Rachel Laaldin. O kaluoy man ang aton nga mga deaf dira sa likod nga wala mag-interpret. Dapat ari na din sila mga church worker di daan. Tapos late o di maayuhaw. Iba dapat nauna sila dire. Katanga-tanga lang na aton mga deaf karon dira. Di maayo. No? Instead nga mag-cater, Miyerkules subong. Dapat sila una makita dire. Anyway, di ta magdugay, no? Tindog kita palihog. Okay? Si Nobin kag si Kwan, Vince, dalo niyo palihog ang whiteboard ta dire. Pasunod niyo. Chapter 10, 1 Corinthians chapter 10. Ano na karon sila dira sa likod? Sige, matu-matuan mo na diha, Hana. Chapter 10, verse 1. Hasta verse number 10 o verse 11. 1 Corinthians chapter 10. Basa ako verse 1, sabat ka mo verse 2. Hasta maabot ang verse 11, sabay kita. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under cloud, and all passed through the sea. And did all eat the same spiritual meat. Verse 5, but with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Verse 7, neither be idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Verse 11, altogether, now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Amen. Let's pray. Gracious and great God, sa ining nga gabi, nagapasalamat kami sa imo. Kaayo, gugma, katutom sa amon kinabuhi, sa diin, ikaw pagkamaayo Ginoo sa amon mga panglakaton, gingiyahan mo kami sa bilog nga adlaw. Salamat o Dios sa padayon mo, wala untat nga kusog, proteksyon, ginahatag sa amon, ginatuytuyan mo kami. Kag thank you dear God sa privilege this morning, nakashare ako sa imo pulong, especially sa gospel, liwat Lord sa mga parulis namon, diri sa Puno-Nadal City. Kabay na intindihan nila Lord ang matudtuod nga meaning sa Christmas. Kag salamat man o Dios karon nga gabi nga wala nagulan, kag hasta sa amon pagpuli tani hindi magulan, agud to amay nga hindi man madisturbo kag hindi madilatar ang amon nga pagpuli dugay-dugay. Subong man amay ikaw pagkamaayo sa amon nga tunga karon nga gabi sa imo pulong amon pamalandungan. Kabay itugot mo makakita kami spiritual truths, kag may lesson kami nga amon makuha. Suno sa amon ginbasa ini nga butang ginsulat for our ensamples. So gikot ni Moses or ni Paul ang Old Testament account Ginoo kung ano ilagin himo. So karon nga gabi ikaw Ginoo magapakamayo sa amon nga Bible study. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Ungko kamo palihog.
Lessons from wilderness. Lessons from wilderness. So may mga lesson kita nga makuha halin sa ini nga account mga kabyanan. Alright? So makita naton nga bilang Kristohanon hindi kita exempted, no? Nga mag-aatubang kita sa mga temptation, mga pressure kag spiritual fatigue. That's why in chapter 10 si Paul mga abyan gin-remind niya ang church sa Corinth nga sa diin nag-atubang sila sa ginatawag nga mga challenges. Kag ang katawan sa Dios, no, aton makita diri sa ini nga account, Old Testament account, no? Gikot ni Apostle Paul ang natabo during sa time ni Moses. Ano ang natabo sa time ni Moses? Ano ang ginhimo sa ini nga mga katawhan? After sila nagtabok sa dagat, Red Sea, ano sila sa Ginoo, gintipigan, gingiyahan sila, nakatabok sila. Pero aton makita, mga kabyanan, ang natabo diri. Okay? Kag ano ang struggle sa inyong mga tao, no? Kag makita naton ang instruction ni Apostle Paul. So ibig sabihin, ini mga utod nag-serve siya nga warning at the same time lesson, no, sa matag isa sa aton. Okay. Now ano aton nga makita diri, no, yung ginatawag mga abyan nga privilege. May ara sila privilege dira sa Ginoo. Ara sa verse 1. Number 1, the privilege. The privilege. Verse 1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Amo nang hambal ni Paul, nga tani di nila malipatan, di nila i-disregard kung ano ang natabo sa ilang mga forefathers. Were under the cloud and passed through the sea. Aton makita sa diyang ga-travel ang mga Israelite halin sa Egypt, mag-cross sila sa Red Sea, ang Ginoo nag-provide sa ila sang protection. Kung adlaw, ang Ginoo nag-provide sang cloud, nga amo ang maghatag sila handong. Hindi sila direct mainitan. Kung gabi man, may ara, ginatawag ba, pillar of fire. Nga amo man ang ilang nga suga, amo ang giya nila kung gabi. Amo nang gikot ni Apostle Paul, diri amo ni nga privilege mga abyan. Hamakon mo na habang ga-travel sila, hindi sila mainitan, kundi sila padulong, araban dito ang cloud. No? Nagapayong sa ila. Ano pa? Okay? Verse 2, and were all baptized unto Moses. So ang dagat, nagasignify sang baptism into Moses. Nabaptize sila into Moses. No? Spiritual baptism, picture sang baptism nila. Okay? They were guided by the cloud. Kag ang cloud, hindi lang literal mga utod na naghatag sang shade sa ila. Ang cloud, simbolo man sa presensya sa Dios. Amen? Giya sa Dios. Nga ang Dios ara sa ila. Ang Dios nagaubay sa ila. Ini nga mga tao. Ano pa? They passed through the sea. Nagtabok sila sa dagat. Ginhabol sila sa mga sundalo ni Pharaoh. Pero aton makita nga wala sing may nadisgrasya sa ila, wala sing may napatay sa ila. Ara ina nga account sa Old Testament. Okay? Gilaga sila, gusto sila patyon, pabalikon sa Egypt. Pero gideliver sila sa Ginoo. Ang tanan nga naglaga sa ila, nagkalamatay dito sa dagat, mga kabyanan. That is deliverance. God's deliverance. Ano pa? Naka-experience sila sa baptism ni Moses. That is spiritual identity nila. Verse number 2. And we're all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. No? Spiritual identity. Nga nabilong na sila. God's people na sila, mga kabyanan.
Ano pa ang ila privilege? They eat spiritual food. Verse number 3, and did all eat the same spiritual meat. May ara spiritual meat. Okay? Ano pa? Spiritual water. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock. Kag ano na nga bato? That followed them. And that rock was Christ. So, buot silingon mga utod, cloud, sea, spiritual meat, spiritual water. So, gimension ni Paul, okay, diri sa mga taga-Korinto, nga amo niya nga privilege ang ilang nga na-enjoy dira sa Ginoo, or na-enjoy sa ilang nga mga forefathers, mga ninuno, no? Katong mga tao sa Old Testament. Verse 5, but with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Aton makita dira, despite mga utod sa mga privileges, despite sa favor sa Ginoo, and yet, ang tao mga utod, wala nila na appreciate ang kaayo sa Ginoo. Amen? Ato na later on ma-discuss, mga utod, kung nga ang makita naton nga wala nila na-appreciate despite mga utod sa mga privilege nga gihatag sa Dios sa ila. First hand sila, naka-experience, nakita nila ang Ginoo, nabatyagan nila ang Ginoo, nakita nila ang leading, ang guidance sa Ginoo sa ila. Paagi kay Moses nga ilang leader. Paano sila gi-preserve sa Ginoo? Nag-provide ang Ginoo spiritual meat para sa ila. Ginoo nag-provide spiritual water, drink para sa ila. Sa ilang spiritual. Pero aton makita mga abyan, ang natabo. Alright? Ang natabo. May mga privilege, mga utod. Sometimes sa aton man, gina-take advantage naman, o wala nato gina-take advantage ang privilege naton. Subong sa aton panahon, damo man ta privilege. Amen? Ini karon maka-permitting ta, privilege na siya. Maka-pray kita diri, privilege na. Ang ini nga privilege, wala ni na-enjoy sa iban nga mga Kristohanon nga yara sa iban nga lugar. Don't you know nga may mga Kristohanon nga patago, palihim ang ilang nga pag-permitting. Hindi katulad sa aton diri brad, nga wala ta ginakulbaan nga may magkatok, may magkadto nga pulis kang magdakop sa aton. Kaya nga aman, may ara kita freedom, may religious freedom kita sa aton nga bansa. But ini sometimes nga freedom, ini brad nga privilege, wala nato na-appreciate usahay. No, ginabaliwala. That's why nga man ang Kristohanon, kung diri sa Pilipinas, budlay, tig-ang kasing-kasing sa mga Kristohanon, kag mga tao diri, pag abot sa abroad, dito sila ma-break. Kaya mostly, may mga OFW bad, dito makristohanon sa ibang nga lugar. Nga man, makompare nila ang Pilipinas sa ibang nga lugar. Nga dito sa among lugar, anytime pwede kami magsimba, pwede kami magpalapit sa Dios, pero diri, budlay, gali. Hindi mo katribo, hindi mo kapariho. That's why uhaw sila dito sa pulong sa Dios. That's why ang may mga Kristohanon, ang may tao mga utod, mas dali sila ma-convert sa ibang nga lugar compare sa Pilipinas. Naman dito nila bad mabatyagan ang kabudlay kung wala ka kag hindi mo pariho, kag hindi mo gobyerno. Especially sa aton mga missionary. Iya siguro ining iba nga Kristohanon nga wala ga prayer meeting, dapat di pagkadtuon sa China. Dapat pagkadtuon ni sa North Korea. Dapat di pagkadtuon sa Vietnam. Inang mga komunista nga mga anumla nga lugar nga ginabawal ang Bible, ginabawal ang pagkanta sang Christian song, ginabawal ang pag-mention about Jesus ng mga Kristohanon gani, mga missionary sa China kag Vietnam.
Kung mag-email sila, di sila mag-mention kay Jesus Christ. Di nila. Di sila dapat magamit sila ng mga word, kay matrace up sila. Pwede sila malocate, pwede sila dakpon, pwede sila i-deport diri sa Pilipinas. Kag mabalaan sila nga Christian, especially kung missionary ka. Kay gani, bawal dito, underground ang ila. Okay? Samantala sa aton diri, mga abiyan, damo mga lugar, kadto ka sa Nigeria, damo Kristohanon, ginapamatay subong. Mga Christian, ginapamatay, ginapang priso, bangod kay Kristo. Pero sa aton diri, perti kita ka-relax. Ginapabuyan-buyanan ta lang ang atong pagka-Kristohanon. Ginapabuyan-buyanan ta ang atong prayer life, ang atong pagbasa sa Bible. Dito ang mga tao gatago magbasa ka Bible. Hello, ara ko ta? Way nato na-appreciate ang privilege nga gihatag sa Ginoo. Mga utod. No? Pareho ta sa mga forefathers nga ang privilege mga utod wala nila na value. No? Wala nila na value. Ano ang problema? Ano ang problema? Amo nang ginatawag mga utod. Oh. The divided heart. The divided heart. Look at verse number 6. Verse 6. These things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lasted. Malaan nyo, anong problema mga utod? Nga wala nila na-appreciate, wala sila kapasalamat sa privilege yung gihatag sa Ginoo sa ila, because ang ilang kasing-kasing napuno sa mga material nga butang, napuno sa mga dutanon, kalibutanon nga handom. No? Ang last nila, amo na nga badri, malain nga mga handom, malain nga mga utod, mga intensyon, lasted. Ano ina? Gi-mention ni Paul, kung nga ang Israel, mga abiyan, nangin down sila. Na-down sila sa ilang spiritual. Ano ang ila una gin-adapt? Ano ila gi-practice? Number 1, inang ginatawag idolatry. Nangin idolatros sila. Nagasimba na sila. Look at verse number 7. Hambali Paul, neither be ye idolaters, as were some of them. Okay? Ano natabo? After sila nagtabok sa dagat, kag si Moses dito sa Mount Sinai, for 40 days, nagkuha sing tablet. Ano natabo? Naghimo na sila, brad. Sang Diyos-Diyos nga baka. Gipangkuha ilang aritos, gipangkuha ang pulsiras, gipangkuha ang mga kulintas, kagintunaw nila, kagihulma nila. Nga baka kaginsimba nila. Imagine nga mga tao ni, sa Egypt pa, nakawitness sila sa 10 plagues. Tama? The water turned into blood. Damo mga palaka. Damo mga, ano pa tong, 10 plagues. Mga sapat. Ano pa, Brad? Ano pa natabo sa 10 plagues? Nag-ulan sang hail. Ang mga tao nagkaroon sang mga sakit-sakit. Nakawitness sila. Extraordinary to. Extra phenomenon to. Hindi to siya ordinary. Nga natabo dito sa Egypt. Unusual to mga abiyan. First time to natabo. Nakita nila. Na-witnessan nila. Bangod. Ano to? Gusto ipakita sa Diyos nga mas gamhanan, mas superior ang Diyos sa Israel compare sa Diyos sa Egypt. Tama? May mga magician si Pharaoh, nagbutang sila sa stick, nahimo man nga manog. Pero ang tungkod ni Moses, gibutang niya, nahimo man manog. Kagikaon tong duha ka, gikaon tong stick dito nga nahimo man manog sa mga magician, mga sorcerer ni Pharaoh. Siling sa Dios, Moses, pudyuta. Dito sa ikog, ang ikog, pudyuta, hikapa, guniti. Nagbalik baston ang Moses. Ang baston ni Moses, ang manog nagbalik sa baston ni Moses. Nakita nila to. Kung paano ang Diyos nag-work.
Pero makita mo, nagtamok lang sila sa dagat. Nagtamok lang sila sa dagat, gikambyo na nila ang Diyos sa baka. Hello, amen? Nakita nila paano nagkalamatay ang sundalo ni Pharaoh samtang ginalaga sila patabog sa dagat. Nakita nila ang pagbulig sa Diyos sa ila. Nakita nila natunga ang dagat. Pero lang tawabran, nagsimbag yapon sa Diyos. Nadala nila ang practice sa mga Egyptian na supposed to be, dapat separate sila. Dapat iba sila. Dapat makita ang tuod nga Diyos sa ila. That's why siling ni Pablo bad, neither, verse number 7, neither be ye idolaters, as were some of them. Ano ang idolaters? Ano ang idolatry? Anything. Ano man nga bagay mga abyan? Nga ano? You trust, love, and serve more than God. Amo na siya ang idolatry. Anything nga imo ginasaligan, ginahigugma, ginaalagaran, labaw sa Dios. Tandaan mo, labaw sa Dios. Dito ka na nagsalig, dito ka na nagahigugma, dito ka na nagaserbisyo. But silingon, amo na ni ang gakaon sa imong oras. It could be trabaho mo. It could be inatawag, career. Studies. Ano pa? Anything na mag-substitute. It could be trabaho mo, negosyo mo, career mo, eskwela mo, or pamilya mo, nahimo mo na nga Diyos. Gi-replace mo siya, gikambyo mo. Ang imo trabaho, di ka na makahatag sa panahon sa Ginoo, kaya na-busy ka na sa trabaho. May isa kami, Brad, kumusta ka na? 3 Sunday ka na wala ka simba. Ilang pastor, maghabol ako sa hapon. Uway ka man sa hapon. Pasensya lang, pastor. Pwede pasensya. Ang Ginoo, wala ka pabaya sa aton. Hindi mali magtrabaho. Pero ang mali, kung sige ka na trabaho, huwag ka na panahon sa Diyos. Na even ang panahon sa Diyos, kuhaon mo. Idolatry ang tawag diya. Gihimo mo ng Diyos ang imo trabaho. Gikambyo mo sa Diyos. Di mali mag-eskwela. Pero ang mali, kung huwag ka na oras sa Ginoo, gikaon na sa eskwela. Ang damo mga Kristohanon karon, mga idolatros. Wala na tuod si Maria, wala na si San Vicente, wala na si San Pedro. Pero ang trabaho, sobra pa kay San Pedro. Tara ta? Magbantay ta bad. Careful ta, way ta kabantay na imo nagalita idolatros. Way lang ta kamalay. Abi naton okay lang pero wala na di ay, na-bandage na ta, nagapos na ta, na-control na ta sa idolatry. Huwag ka lang kabantay. Abi mo okay lang. You trust, you love, you serve. Imo ginasaligan. Absent ka na magsimba kay may gilagas ka, may imuon ka. Huwag ka nagasalig sa Diyos. Dito ka na sa tao. Imo kumpiyansa sa tao na. Na ma-provide imo need. I-sacrifice mo imo Sunday. Idolatry. Hello? Ginapalangga mo. Sobra pa sa Diyos. Idolatros. Serve. That's why warning ni Paul, neither or don't. Neither be idolaters. Aba ni Paul.
Maglikaw kamo. Akig ang Dios sa mga idolatros. Akig ang Dios sa mga tao nga gina-replace nila ang Dios sa ibang nga mga butang. May relasyon ka, sige ka absent, sige ka date dito. Mas unahon mo pa dito, lagaw-lagaw. Instead mag-permitting ka. Una ka pa dito sa Kindilan, una ka pa sa Kapitolyo. Idolatros. May na problema na. After permitting, lakat ka to Bahala maglagaw ka to bilog. Hasta mag-aga. Basta unahon mo Ginoo. Yan ang tawa ng mga deaf maka-permitting man lagi. Ikaw nga di ka deaf, makahambal ka, makabati ka, normal ka, di ka kaabot simbahan. Kailangan ka siguro maginapa para makaabot ka simbahan. May guro ka kambihan tong apa ay. Kaya may pumantong apa noon, di ka bati, di ka istorya. Pero lang tawang kasing-kasing. Tama. Amen? Excited. Ikaw noon nga normal? Malit ka pa. Ikaw nga normal, irregular imo nga paglakat sa simbahan, pagganagana. Tara pa ta? Idolatry. Magbantay ta. Dito na hulog ang mga Israelite. Ikaduha, sexual immorality. Lantawa ang next verse. Verse 8. Let us read. Ready, go. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day, pila? 320,000. Ano ilang kwan? Ginimo? Fornication. Hindi lang mga utod nag-idolatros sila, nangin idolatros, ano pagin sila? Sexual immorality. Ang ginhimo sila nga mga Israelite habang wala si Moses. Imagine mo anong gihimo nila. Based sa mga Bible scholars, habang wala si Moses, nagsaot-saot sila palibot dito sa baka golden calf, bulawan nga baka. Hasta nga, to the point nila, daw nag-concert na sila, hasta nga nag-uba-uba na sila dito. May sexual immorality na. Nga na-adapt nila dito sa Egypt, nakita nila sa Egypt, kag gindala man nila dito sa wilderness. Nag-fornicate sila. Imagine mo na nga klase nga mga tao. Kagway kagwanta ang Dios, ginpamatay sila. Akig ang Dios, pila? Pila ka libo? 1,000, 2,000, pila ka libo? Nabasa niyo, Brad? 23,000 ang ginpamatay sa Dios. Inang adlaw. Hamakon mo na. Hindi 3,000, 23,000 ang gipatay sa Dios. Way kapugong ang Dios, Brad. Way kabatas ang Dios. Sa ila ginhimo. Aside ba nga nangin idolatro sila. Nag-involve pa sila sa fornication. That's why akig ang Dios sa immorality. Sexual immorality. Hello? Hindi mabaton sa Dios. Kay ang Dios balaan. God is holy. Amen. God is holy. Balaan ng Dios. Hindi niya i-disregard ang mga butang na makapaakig sa iya. Hindi niya palabyon. Hindi niya palampason, Brad. Gusto niya tagaan leksyon ini ng mga tao. That God is holy. God is righteous. Salamat sa aton panahon karon kay hindi na ta under the law. Kay kung na panahon ta sa under ni Moses, mga utod, I don't know. Damo gid kalamatay sa aton. Kay sa ila kung magsumpak sila, patay diretso. Ginapatay sa Dios. Mga utod. Sa aton subong
Salamat ang grasya sa Ginoo buga na. Pero hindi ta pag-abusaran. Amen. 23,000. Ano ilagay nimo? Verse number 7. The people sat down to eat and drink and rose up to play. Oh. Ang play dira, mga abyan. Oh, may mga immoral actions sila. Kaon sila, nag-inuman sila, hasta naghimo na sila sang hindi amok. Oh. Amo na, basta sobra na ka, nagkalahubog ng guro ni, di na nila balaan, nila ginahimo. Hasta to the point nga, hindi na amo ang nila ginahimo. Amo ganin ang preaching na to, Brad, katong Sunday, nga kung ang tao hubog na, sobra ka hubog, di na nila balaan, anong gihimo nila? Ha? Amo ni ba kagabi, amo ni gihimo mo? Agali? Uy, kung kabalo ba? Hubog abi ko? Oh, amo na. Basta mahubog na, di na balaan, anong ginahimo? May pinsan daw si Brother Joven Barrios, agaubra dito, sige lang inom, hindi makatrabaho mayan sa construction, kay dugay-dugay pagkahapon, inom ka red horse, mahubog pagkaaga, hindi ka trabaho maayubad, kay daw hangover pa. So ang ginhimo nila, natripan nila pagkagabi. Oh, gibidyohan nila, tapos gibutangan nila kakuan-kuan diri sang uling, ang itsura. Tapos habang katulog, gipaum-um nila ang ganang uling. O, gagipicturan. Pagkaaga, siya, lantawan ng itsura mo, siya ano na, may kakabalo sa gihimo mo gabi, nagkakaon ka uling. Nausap ka uling. Siyam, gali? O, aral lang ba, o? Hasta karon wala sa gainom. Naguntat siya inom sa kahuya niya. Kaya gihambalan siya, nag-um-um ka uling, nag-usap ka uling. Oh, nadudla. Oh, mga kabiyanan. Oh. Gibutangan-butangan sa diri uling kag gipanganga kag butangan ka uling kag gipicturan o gipakita pagkaaga huya-huya siya. Sinya way kuna nabalaan ba way ka kabalo nga usap ka uling kagabi oh lantawa oh. Naga-umum ka uling. Kuha niya parte niya. O karon way na daw siya gainom. Nahuya daw siya. Amo nang tao basta hubog na. Di na balaan. Amo man yung mga tao, ang ilang mind. Imagine mo, ang holy God, ang balaan nga Diyos, Brad, ilagin, bastos. Way sila garespeto sa Diyos. Ginluwas sila, ginsalbar sila, halin sa Egypt, pero karon gihimo nila. So, bangod sila, ginpatay sila mga abyan. Pila gipatay? 23,000. 23,000. Damo-damo nga tao. Linibo. Paano ay hani gilubong sila? Mas grave na rin ba? Gikot-kot na lang pang way na ni lungon-lungon guro ni. Imagine mo. What else? Aton makita. Verse number 9. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Testing God. Gitempt nilang Diyos. Ginapaakig nilang Diyos. Kag bangod sina, ara na sa account gyapon sa Old Testament, ginpangkagat sila sang mga manog. Nabasa nyo na, Brad? Sa Bible? Nagipangkagat sila sa manog, ang iba nagkalamatay. That's why nagsinggitan sila, sang damo na napatay. Siling nila, Moses, buligi kami. Palihog pag-intervene ka, Moses, nga mabuhi pa kami. Kagipangkagat. Amo to ang Dios, giambalan si Moses, maghimo ka sang pool. Tapos maghimo ka ng brazen serpent. Katong serpent, ibutang dito sa may pool. Oh.
Kag ang himuon nila, look and live. Tuloko nila tong Paul, kag mabuhi sila. Amo lang na kasimple. Look and live, katong ginhimo nga Paul. Kisa mo man tong ginahimo sa mga, ginagamit sa Katolik daw nga, ribulto. Kay si Moses daw, ginapahimo sa Ginoo. Ibata na to. Later on, gidestroy ito mga abyan katong Paul. So sa diyang nagsurrender na sila sa Ginoo, sa diyang nangayo na sila bulig sa Ginoo, palapit na sila sa Ginoo, dito na. Pero sa wala pa, gitesting nilang Ginoo. Ginapaakig nilang Ginoo. Isa pa, not only idolatry, sexual immorality, tasting God. Next, kailan sala? Look at verse number 11 at verse number 10. Verse 10. Let's read. Ready, go. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Riyo na. Gaano sila? Hindi lang sila naging idolatrous, naging sexual, ang morality nila, but also murmuring and complaining. Isa sa mga trademark sa mga Israelite, mga Diyos, reklamador. Pagka walay kontento, magsige reklamo, sige murmur. Tara pa ta. Numbers, makita mo? Nagreklamo sila kay Moses. Moses, natak-an nami kakaon ka mana. Pila na kaadlaw, pila na kasimana, binulan. Kakaon kami mana. Way ba iban nga pagkaon? Nasumuda na kami. Natak-an na kami sa mana. Mas maayo pa sa Egypt, kay may mga onions, may mga leeks, may mga melon dito, may mga fish dito. Ano ang nila? Mas maayo pa, may muna lang kami ginpahalin dito. Mas maayo pa, dito na lang kami napatay. Kita mo? Kareklamador? Mana, brad, huwag na sila galuto. Ginoo na nag-provide. Pagkaaga, pudyuton lang nila. Kauno nila. Ang siling sa Book of Psalm, nalipat ko mga abyan, that manna is angel's food. Pagkaon ka angel, pagkaon sa anghel, special nga pagkaon, para lang sa anghel. Imagine mo, gin-provide para sa ila. Ang mana daw, the wafer. The wafer, amo na siya. Tapos, mga utod, way pagigahugba. 6 feet above the ground, dira lang, daw galutang na dira. Pagkaaga, pudyuton lang nila. Kaya kung maghugpa di, simple, higgo na. Amakon mo na, pag bugtaw nila, ara ng pagkaon, the next day, ara naman. Sila sa Ginoo, hindi lang ka mo magpatama. Igo-igo lang, bastante lang, para sa inang adlaw. Ayaw ka mo pagtipig, hindi ka mo mag-ipon. Amo ng instruction sa Ginoo. Pero ang tao, dalokman. Ala, kuha sila damo. Pagkabuas, giulod. Ano na, basa sa Old Testament. Kaya ang tao, gusto masapar. Allah. Perte, amo man ang tao, yun. Nature sa tao. Puro kabig. Sila sa Ginoo, tama-tama lang sa inang adlaw. Hindi nyo pagdamuon. Kay pagkabuwas, ara pa. Pero ang tawag yun, gusto yun, buwas. Ari na rin damo. Pabuwasan pa. Pagkabuwas ba, paglantaw nila, ginulod ang ilang gintipon. Amo na, ang gusto sa Ginoo, amo kaya na, give us our daily bread. Daily. Hindi weekly, hindi monthly. Gusto sa Ginoo, daily tamangayo. Ang provision sa Ginoo, daily. Kay may tendency kung i-provide sa Ginoo lamsam, itingubon niya, di ka na magsalig sa iya, di ka na magdangob sa iya, dito ka na magsalig sa imong tinipon.
Amo na sometimes gialaw sa Ginoo nga ulat ta damo tinipon para dito ta pirmi magsangpit sa iya, dito ta magpalapit pirmi sa iya. Amen. God's provision. Amo nang ambal, pero lang tawa sila. Why nila na-appreciate ini nga mga butang? Instead nga magpasalamat sila sa Ginoo, sige murmur, sige reklamo. Nga mana. Imagine mo di ka nang way ka na sudan, 2-in-1 na to. Grabing protein sila. Why sang fats, why cholesterol? Wow. Tani makakaon ta sila sa langit, no? After rapture. Pwede ta mag-request sa Ginoo. Pwede matakakaon dito. Makakaon magyapon ta dito. Pero ang aton pagkaon dito, not necessarily para mabusog ta, kag makakuha kita sang strength. Ang aton pagkaon dito sa langit for enjoyment. Mukaon ka hindi ka na maano. Mukaon ka hindi ka magutom. Ilo ara patang? So ang tao gani bad sadto pa reklamador na. Yes or no? Sadto pa reklamador na. Ang tao wala pagkakontento. Di ka balo mag-appreciate sa provision sa Ginoo. Hindi ka balo magpasalamat kung ano ang i-provide sa Ginoo. Mangita sang wala. Ang ara hindi pasalamatan. Unang tao, amo ni sudan ta? O isang kuanaw? Way pinaksiyaw driyaw? No, ara man to bring home na to kaninang niri to gagabi. Di na to. Mo ni sudan ta bulan. Oh. Pasalamat ka may bulan. Blessing ng bulan. Ang iban gani kanon lang way na sudan. Nagligad bakal ko sang mais. Gilaga ko ba gitanok ko. Amor to gipanihapon amo ni Mambik Declan, enjoy man kami. Way na sudan mo. 2-in-1, save ka pa. Nakasave ka sang tangke, nakasave ka sang lamas. O ano pa? Kung magluto ka, may tangke pa. Kung magluto ka, kukuhay ka tangke, uling, bilang uling sumong. Maghuyop-huyop ka pa. Mahibi ka pa kung alang-alang. Kung mo kahoy, medyo basa, ginawa mo pa kahuyop-huyop. Di ka to, list carb to. Kay purple mo, kanang purple kag anong kuan? Kanang may puti kag may ara purple brad. O gabakal ko sa palengke. Kag laktan ko man sang sweet corn, ate, sweet gid mo pagkaon eh. Nga damuon mo pagkaon mo kung gabi man. Maisya bastante na usapon mo nang maayo. Eh gabi daan na, gatunaw na siya, gawar ka aton intestine. Church, dulaon ta aton pagreklamador. Kay makapaakig na sa Dios, hindi malipay ang Dios sa mga taong reklamador. May activity ta sa church, di ta magreklamo, blessing na. Di ta magreklamo nga, amot naman, contribution naman. Blessing na, simbahan, imo giamutan. Hindi na pista, hindi na siya nga patay atong gaamot, ganito ka patay. Hindi pa para sa Ginoo. Di ka malipay, mangin testimony ang imo simbahan. Di ka malipay nga pasalamat ka sa Ginoo, maka-celebrate ka sa Thanksgiving. Ara pa ta, members, Christian? Tani, way mabatian sa aton baba. Basin gahipos ka lang, pero mo kasing-kasing gareklamo. Way nabatian ni pastor, way nabatian sa imo upod, way nabatian sa imo tapad. Pero balaan sa Dios ang unod sa imo kasing-kasing. Kung bala kinasing-kasing ang imo pag-contribute. Kung bala heartily, malipayon ang imo nga pagbulig sa imo simbahan. Di mo maidoy ang Ginoo. Di na to matudto ang Ginoo. Nakita sa Dios aton baba. Nakita niya imo tagipusoon. Nabasa niya imo huna-huna. Tandaan mo na. Kag ang Dios mga utod sa ini nga mga tao reklamador, ano natabo sa ila? Lantawa. Verse 11, sila niya? Now all these things, verse 11,
neither murmur ye as some of them also murmured, and were destroyed of the, ano natabo sa ila? Destroyer, ginpamatay, ginlaglag. Why nalipay ang Dios sa ila ginhimo? Nga instead magpasalamat sila sa Dios, ma-appreciate nila ang blessing sa Ginoo, ang favor sa Ginoo sa ila, ginluwas sila, ginpahalin sila sa Egypt, hindi na sila slave. Ginhimo sila nga chosen nation, maging testimony sila sa palibot, sa mga Gentile nga mga country, makilala ang Dios sa Israel, pero ano ginhimo nila? Ginpakamalain nila ang Dios. Nagreklamo sila sa provision sa Ginoo. Instead magpasalamat sila sa provision sa Ginoo. And what happened, Brad? They were destroyed by the destroyer. Lesson, hindi kin malipay ang Diyos sa mga reklamador. Kung mag-complain kita, learn to appreciate. Dako man, gamay man, valuable man, hindi man valuable. Pasalamati ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Sa imo income subong, sa imo kinabuhi subong, sa imo sitwasyon subong, i-compare mo sa iba. Dako pa kayo kag advantage compare sa iba. Una, Kristohanon ka, dako na ng advantage. Amen. Lately, pila nagkala matay dito sa Cebu, Bagyong Tino. Pila ka balay na damage. Nga until now, wala pa sila. Until now, ara pa sa evacuation center. Kaya na-wash out ila balay. Halos na ubos siya pamilya. I-compare mo daw sarili mo, compare dito sa ila. Lately lang, dito sa Manila, nagkalasunugan sila. Approaching ang Christmas season. Nasunugan sila balay. Why sila nasalbar? Di ikaw daw. Di ba mas subo to sila? Di ba mas problematic to sila kung ato isipon? Kaya sabi ni Lord, give thanks unto the Lord. In everything, give thanks. For this is what? The will of God. The will of God. Now, verse 11. Ano hambal sa Bible? Anong hambal ni Paul? Hambal ni Paul, Brad. Now, all these things happen unto them for, underline the word, for examples. Examples kag examples, the same lang na. For examples. And they are written, mga gisulat daw ni, mga butang, for our, what? Admonition. Admonition means warning. Upon whom the ends of the world are come. So na-record, may purpose nga na-record ang Old Testament. Para sa aton panahon subong, mangin aton what? Espiho, mangin aton guide, nga hindi kita maglisa, hindi naton ilugon, kung ano ang ila failure, kung ano sila ba nagsablay, ano nahimo nila, sadto, aton to siya mahimo nga, ano Brad? Lesson learned ba? Nga di na naton ilugon. Kaya nagsipiyat sila, naara na kita idea for our admonition. Ano? Idolatry, sexual immorality, testing God, and murmuring. Murmuring. Anong sabi ni Paul? Philippians, Brad? Do all things without murmuring and disputing. Buhaton ang tanang butang nga way pagreklamo, pagbagolbol kag wala sing disputing, wala away-away. So dapat ang aton buluhaton, dapat tayuyon kita, amen? Aton activity, dapat united kita. Kalain ang may ara kita mabatian naga-murmur. Perdihon kita sa mga kulto. Sila activity nila, excited sila, nagaisa sila, united sila, cooperative sila. Kulto ni ba na? Mga hindi tunay ang ilang gospel. Pero makita mo ang ilang spirit, ara, nagaisa sila. Kita pa?
Di ba mas labaw ta dapat? Kay pareho ta sang spirit. Kung may araman pinaka-excited kag supportive, dapat kita na kay Kristohanon kita. Amen. Anong reason? Anong pinaka-root cause? Divided heart. Pag ang heart gani divided, problema gid. Pag ang heart gani hindi fully submissive, ang heart gani mga abyan, hindi fully na surrender sa Ginoo. Di gid malikawan, ara gid ang murmuring. Ara ang complaining. Basta heart hindi right with God, hindi tama ang kasing-kasing. Hindi man tama ang serbisyo. Kaya kung ang heart bad, insakto. Ang kasing-kasing mo, ang tagipusoon mo, sakto dira sa Ginoo, sakto man imo serbisyo. Sakto man ang imo nga relasyon sa Ginoo. Kay i-reveal na, ma-reveal na sa imo aksyon kung ano ang unod sa imo kasing-kasing. Hindi mo na matago. Pwede ka makapakuno-kuno kadali. But later on, sooner or later, i-reveal yapon na. Kung bala ang imo motive tama, sakto imo intensyon, makapoy ka lang, sige ka pa kuno-kuno. Kapoy ba yan ang magpakuno-kuno? Kanang hindi ikaw real, hindi ka authentic, gamaskara ka lang, kapoy na. Mura kag aktor sina, mura kag artista sina. Nami ng mga abyan, ano kita sa Ginoo. Alright? So, di kita mag-grumble. Oh. Di kita mag-rebel. Di kita mag-rebelde sa Ginoo. Oh. Di naton mga abyan, di ano. Okay? Anong sunod? Number 3, ano ni Paul? Yan, warning. Ano ang warning ni Paul? To the overconfident. Oh. Look at verse 12. Ano ang warning ni Paul? Verse 12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. That's a warning. Siya magbantay, sino man sa inyo nga nagaisip nga pag-on na siya, baskog na siya, mature na siya, hindi na siya matumba. Kaya base, mahulog siya, matumba siya. Nga makatindog siya. Wherefore, let him that thinketh he standeth. Pag-on na. Gaisip siya, pag-on na siya. Silang ni Paul, take heed, maghalong, magbantay. Kaya base, matumba. So, arang warning. But silingon, di ta overconfident. Di ta magsalig sa aton ka o galingon. Di ta magambal nga pag-on nako. Kaya nako, bakod nako. Di nako madutlan sina. Hindi nako madala sina. Hindi ka gambal. Kay mismo si Paul naghambal. Ayaw pagkumpiyansa. Ikaw gagaisip, gatindog ka sumong, pidi buwas, natumba ka na. Ikaw naghambal sumong, pidi, biktima ka na. Ako, pwede ko mabiktima buwas. Kung pasagdan ko, kag saligan ko, akong kaugalingon. Damo pastor, nahulog sa sala. Damo pastor, wala na sa ministry. Damo pastor, why na, nabalda? Because, gaisip sila, ga-exempted sila sa mga tentasyon. Hindi pwede. Muna ula sa isa sa aton, diri pwede maghambal kapag unata. Grasya ni sa Ginoo. Bulig sa Ginoo ni. Nga nakalampas kita, naka-overcome kita. Imagine mo, January 1, ara na di ang tentasyon, damo na diha. January 2, natapos January, February, salamat, karon nakasurvive kita. Milagro na sa Dios, pabor na sa Dios, grasya na sa Dios.
Nga way kita na-involve sa anuman nga bagay. Yes, nakasala kita. But praise God, God is gracious. Nakasala kita, so hindi man siguro hinungod nga sala. Nga masiling na to, dako-dako nga sala. Praise the Lord for that. Pero hindi gyapon ta kasiling nga tungod kay nag-survive ta karon, wala na tentasyon. Kay ang yawa way nagauntat. Kung way ka nadala karon, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Way na siya umay tao man nga wala ka ka-discourage, amo na si Satanas. Way sa discouragement. Pag wala nag-work iya plano, subong sige lang, next time. Wala gyapon sige lang, next time. Always next time na si Satan. May next time. Karon way ko nadala si Brad Bernard. Wala lang siya ka Brad. Kaya hindi kalaban naman na. Kasunod naman tuig. 2026, birahon ko ni. Amo na, bantay ta. Palapit ta sa Dios. Amen, permi. Amo ni. Amati kita diri. Pray kita permi. Kaya amo ni maka bulig sa aton nga mapag-unta kag maka likaw ta sa mga strategy ni Satan. Amen. Way ta kabalo 2026 ano naman plano ni Satanas sa aton? Kaya di man na siya maubusan plano. That's why sila ni Paul, hindi kita mag-kumpiyansa. Hindi kita mangin confident. No? Ano gihambala niya sini? Mga Kristohanon sa Corinthians o mga Corinthian believers. Nga ini nga mga tao, gaisip sila nga pag-una sila, gaisip sila nga kaya na nila. Mga utod, no? Batandaan naton mga utod, no? Nga si Satan. May ara siya ginatawag, always trap, no? Snare, no? Snare. So dapat maghalong kita. Kag dapat ma-determine na to. No? Anong hambal niya? 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walketh, seeketh whom he may devour. Oh? Angay siya sang leon, mga utod nga, nagalibot-libot, nagapangita sang tulokbon. Kag ano ang sometimes, ano ang favorite ni Satan nga snare? Trap ni Satan? Ara pa ta? Oh, kaning natawag nga pride. Pag ang tao gani moabot ng point sa life niya na maghambal siya, kabalo na ko sina, hindi na ko pagtudloi. Hindi ko pagkoreksyon kabalo na ko sina, delikado na. Kay Brad, ara ka na sa trap ni Satan. Di ka na magpa-advise, di ka na magpatudlo, di ka na magpahambal, delikado na. Ara ka na, Brad. Lapit ka na masiod ni Satan. Tandaan na to, because of pride, si Satan nahulong. Because of pride, si King Saul nahulong. Because of Nebuchadnezzar, gijudge siya because of pride. Si Herod, ginkaon ang iyalawas after siya nag-speech because of pride. Because he give not God the glory. Mga utod, magbantay kita. Amen? Amo ni ang gamito ni Satan nga mangin confident kita sa aton kaugalingon. Di kita mangin confident. Salig ta sa Dios. Ayaw saligi mong kaugalingon. Kaya di masaligan aton kaugalingon. Weak kita. Luya kita. Prone kita sa failure. So nami maghumble kita dira sa Ginoo. Ang aton nga kuan, aton safeguard. Ang opposite, ano ang safeguard ta? Humility. Amen? Amo na. Humility. Mga kabiyanan. Ang salamat. In verse 13, di nato ni matapos. Siling sa Bible, mga utod, verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is what? Faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able,
but will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. So, ang Ginoo gali mga abyan, maghatag siyang way in every temptation. Maghatag siyang way in every temptation. Ang balya diri, hindi kita tagaan sang aton nga mga temptation nga biyan sa aton capacity, biyan sa aton suffering nga biyan sa aton ability. Ang balya, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Subot silingod, kanang nag-abot sa imo subong, nabalaan sa Dios, kaya mo sa imo capacity. Ang bata daw, Brad, sa iya edad, may level. Hindi mo pa pusanon ang bata, aswaton ang bata, biyan sa iya nga capacity. Kaya ang tendency sina, ang iya growth, mahamper. Iya growth, mahinder. Kabantay ka mo sa mga bukid nga bata, dako na edad, pero medyo gamay. Bakod ba, persado, pero ang height, dili proportion. Kay ang tao gali ang proper kung ano imo height, dapat proportion ang imo nga timbang. Nakuha nyo? Kay kung dili proportion, Brad, unhealthy ang tawag sa imo. Malnourished or obese. Dako ka pero nubo ka man. Dili siya. Oh. So dapat tama-tama. Ang mga tawag BMI, Body Mass Index. Proportion imo height sa imo edad kag sa imo timbang. Sa aton man muna proportionate gyapon ang Ginoo. Ang ihatag niya sa aton, kung ara kay struggle subong, balaan sa Dios kaya mo na i-bear. Hindi siya, kabalo ang Dios sa aton limit, sa aton capacity. Amen? Praise God. No? Iligyan mga kabiyanan. Alright? Temptation. At sila niya, verse number, phrase it, there hath no temptation taken you, but such is common to man. Common to man. Okay? So there is a way of escape mga abyan. Buligan ta sa Dios sa aton nga mga struggle. O dito matapos, kulang aton oras. Kaya nga aton pag-study chapter by chapter ni. Amen? So sunod Wednesday naman ang mga sunod nga verse. Verse by verse kita makabiyanan. But I hope tonight may na-learn kita. Amen? Nga Bible account, Old Testament account, gikot ni Paul. Gigamit ni Paul sa atong panahon karon para maghatod sa ato sang warning. Para ang mali sa Old Testament, hindi naton masulit, hindi naton maliwat, kag hindi naton mahimo. Amen? Praise the Lord. Tindog ta palihog, buhi kagamhanan nga Dios, amay. Madamo nga salamat sini nga oras. Kalipay namon Lord nga magtuon mamati si mong pulong agod mawarningan kami para apang limitado amon oras. Apang salamat Ginoo sa imong warning.